unity, Christians' elusive dream. So I think familiar man siguro ito na unsay pasabot ng unity, no? Pero nganong butangan ako ni siya Christians nga plural ha, dili lang Christian, no? Christians elusive dream, no? Nganong elusive dream ni sa mga Kristohanon. So before ko mo padayon, base na mo yung mga experience or mga problems related to unity. And then I hope you will kana siyang share, no, kung unsay inyong nakita nganong maingon man nato nga elusive dream sa mga Christians ang unity. Okay na itan, sabi ni Brother Joshua, no, impossible gyud nga mahitabo kay everyone may own opinion. So agree ba ta ni imposible? Kisay mo wala po may lain ni maton pa again Brother Joshua is imposible gyud na mahitabo kay everyone may own opinion. Sige, unsa pa inyo ika-contribute ana? Posible siya bro. Kuan lang, lisod lang. Okay, so dili siya totally imposible, no? Dili siya totally imposible. Pero kung kini po nga giingon ni Joshua, no, nga kung di ta mo biyaan nga tong opinion ba, maimposible gyud, no? Pero kung biyaan na tong opinion, posible ay, no? Posible gyud na siya, no? So so naibigay si Bong, no, Ephesians 4:13, no. I think ma-appeal ni sa atong kanon niya bro, no, sa atong verse niya, no. Ato lang ko. So thank you sa inputs, Bro Joshua, Bro Donald, and Bro Bong. Anyone ingon ni Malo pride, no. Agree ba ta, no, nga kanang pride will really make the kaniyang dream of unity impossible. So sige, no, naman ta inputs again, agree man ta nga lisod, no, pride kining opinion, but dili siya totally impossible because later on we'll see, no, nga dili siya impossible totally. Pero again, once mo pabilin ang pride, ang atong sanay kinaya ang katong opinion, it will really become more or less impossible. Okay, tungod sa wala gina we know nga tao lain opinion, no? Nya kining pride dili mo give up, no, kung dili siya mo kan ba nga mo go down na lang pag nakita sa word of God nga mao din bisa i-share sa uban adi gyapon, no? So muna nga paglisod yon, no? Anyway, so thank you sa mga inputs. Let's proceed. Ang atong outline will be kini siya, no? Of course, introduction na to, and then the guiding principle, the unity model, no? Dili na siya utility model, no? Unity model, no? So dili ni siya pang sa tawag ni kanang sa mga invention. Anyway, the Christian duty, and lastly our reflections. So muna atong pagatunan karon, and I hope natin mapupo sa atong maong leksyon, no? So arita sa introduction, no? It's really a must, no, nga gi kuan gyud naagi burabag sugo, no. Dunay paghangyo, no, si kuan, no, kay gabig man siya sumala dire, no, ni Pablo, prisoner na si Pablo at this time. Insya, I beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. So ano sa tama yung worthy ani, no? So di basta-basta, no, na posible nga unworthy, no? So with all humility and gentleness, no, humility, so uban kato, pride will be destroyed, no, kung atong ipairal ang humility, no, nga gentleness, no, dili sad nga palaaway gid ta kayo, no, with patience, no, bearing one another in love. So kini sad, no, sahay lang ma-misunderstood, okay, kung imong mo give in ka sa uban bisag sayop na dili na doktrinas Ginoo, that's for them love. Pero kung imong i-correct ang sayop, dili na love. So kanang pampering type of love ang laha, no, which is wag gyapon na mo fit kay makita man nato, we know the Bible is the book of love. Pero tanawa, gabi kayong mga corrections, no, gabi kayo ang pag-andiha, because nga naman kung di ko dato i-correct, we will lead ang tao atong gilid sa impierno.
is that love kung aton dadon sa impyerno. But when we correct them according to God's words, though it may hurt them, no, masakitan sila, pero it leads them to heaven. So it's real love, no? Kaya in the end, ang end product ba, no? Ato mas langit sila paingon na magmalipayon dito ron. Mabito nang doon na ingon nga sugar-coated gospel, no, is dangerous to your spiritual health. No, tinuod gina, no, kay instead nga mulig-on imong standing before God, ma-weaken and then mapalayo ka because you will be following the teachings of the enemy rather than sa God, no? And again, kini sa enemy, kusugay sila, once upako nimo kontrahan gyud ka. But nevertheless, padayon ra gyapon ta because we are doing it out of love. We want them to reach heaven, not to hell, no? Anyway, there is a verse 3, make every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So muna siya atong muna gikwan ni Paul, no, nga na unity atong i-maintain. No, nya maningkamot ta, no, maningkamot ta nga atong ma-maintinar kini maong unity, no, in the of the Spirit in the bond of peace. So sa paagi nga malinawon, no, dili pod nga kanang mag-away jud or kanang sa uban ba, like sa Muslim for example nga kontra ka maigo gyud ka sa dili mao, no? Dire is just kana siyang mga word of God atong i-exchange aron mabanatili ang kalinaw, no? Walay gubot, walay pinatsanay to keep this unity. It's just a matter of anlang kana siyang showing unsa angay natong buhaton, no? And then nganong kinahanglan man nato na verse 4 it says nga usa lang gid talaga, usa lang kalawas. We know nga kaning body is the church, no? So usa ra ka church pero daghang nga churches karon. Diha pa lang daan, okay lang yapon nato na nga ingon diha usa rang church, usa rang body, no? Ya kung sana lang lain nga pagtudlo. So dili na pwede nga dili po nato na sila i-correct, no? Because ato man ang pag-maintain sa body nga usa ra, no? So we have to teach them unsay sakto para makita nila ang kini siyang unity, no? Usa lang ka church for example, no? One spirit, no? Usa lang ka spirit of course, no? Sama sa one hope nato sa pagtawag, one Lord, one faith. So usa ra pagtuo dili lang lain-lain, and one baptism, no? One baptism. One God and Father. Of course, kining one baptism na tama ha. Because naman tayo nabasa sa Bible sa Acts 19 for example, gibaptize na to sila ni John the Baptist, no? Sa chapter 19 katong mga 12 ka buok ng mga disciples, gibaptize na ni John the Baptist with the purpose nga for the forgiveness of sins. Pareho sa purpose sa Christian baptism. And the mode, no? Katong siyang immersion, mo pud ang sa Christian baptism immersion sa parehong mode, parehong purpose, still gibaptize sila because na belong sila sa different dispensation, kanya lahi nang gi-require sa Ginoo sa New Testament, no? So kung lahi gani siya, we have to make sure nga mapareho sa usag gyud ka baptism that Christ really wanted or katuyang gitudlo, no? Of course, we believe in one God and Father. So of course, ang mga Muslims mo claim nga three gods ang atong gituhan. We don't teach three gods, no? We believe in one God in three persons. No mo na dila masabtan because for them ang Dios kung tulo na ka tao na itsura, no? But God is not limited to one pa, no? Kung gusto niya daghan pwede, pero makita sa Bible makita na nga three, no? Tulo lang sila, no? And then of course who is above all and through all in all. So then makita na to nga again it's really gikuan ko diri nga usa lang. So pangitaon nato na siya, no? Nya kini kay mao man siyang tinuray bugubon ni Satan. So manang mudaghan na, no? Mudaghan na siya, lain ng spirito sad mga bot, no? So lain ng purmas baptism, lain nga pagtuo, na uban nga lahi na po Ginoo kay ang Ginoo lang ang tao na kanila mosunod and so on. So dito ta padayon na, no? Dire unity is also being prayed for, no? Giampo po ni Christ before siya gidakop sa paingon sa tanamas sa Gethsemane, no? Sa Gethsemane. Ingon dire ni Kristo, I ask not only on behalf of this, kining this dito katong mga disciples niya nga iyang giampo. So dili lang kuno para aning iyang mga disciples, but also on behalf of those who will believe in me through their word. In other words, kita. So giampo ni Kristo ang mga disciples niya ug ang mga mahimong disciples sama kanato.
nga ang tanan unta mahiusa. So meaning it's really the will of God na mahiusa. It's the will of the enemy na ma-divided. Kibaw naman ta sa yawa na ang enemy inverted, balihor ba niya. So kung gusto sa Ginoo nga usa, yan ang daghan bugkagon. So na careful ta, no? So any attempt nga magpadaghan di ta mo go sa kining usa lang, then delikado na siya, no? Dili na iyas Ginoo kundi ta mo strive to be one. Kung mo okay lang ni siya na tapsag di lang mi kayo na usata pero diverse ta, no? Kanang tawag lang unity in diversity. Wala na sa Bible, wala kayo mabasa sa Bible, unity in diversity. Just like that's the same another form of kanang tawag og ecumenism, no? Kanang ecumenism is agree to disagree, no? We are different but we have to kalang bahala pasag wala tay hilabtanay nga na ang concept, no? Pasag di lang ko pasagdan ta mo. Muna siyang concept of ecumenism, no? Agree to disagree. And sa Church of Christ, it's a different term, unity in diversity. So muna ilang i-emphasize, but all of them are not found in the Bible, no? So as you, Father, are in me and I in you, that they may also be in us, so that the world may believe that you have sent me. So klaro mga igsoon, no? Nga gi-pray gini ni Christ. That's why si Paul, iyag gini siya gi-admonish ang early Christians to keep this unity, no? To maintain this unity. Nga atong kanunay kan nga usara gyud, no? So before ato ta sa panlitro na ako ipong tanabat mo padayon na sa siguro ko unless na amoy ikadugang, no, nabatay comment na short comment before ko mo proceed sa guiding principle. Sa ako lang napakita ang introduction nga unity is really achievable kung atong buhaton tungod kay Christ prayed for it, no? Nya nag-exist gina sa una yun ni Paul, we should maintain it, no? So dili imposible because it really happened already. Pero again, it becomes impossible nowadays kung mo to opinion na to, pride na to mo palabi. Any comment? Any kan na ba? So before na to how to achieve unity, siguro we should always bear this in mind kining guiding principle. Kung sa man gud kasagaran gyud even among the churches of Christ, wala na kaya ni sila ma-emphasize sila, ha? They can add what they want, no? As long as kana para sa Ginoo gyapon. But the Bible says, no, according to Apostle John, everyone, no, bisag kinsa, no, nga dili magpabilin, no, not abide sa teaching ni Christ, maglapas sinuon, does not have God. So if we want unity, dili nato siya i-compromise, no? Bahala dili sila, stay ra gyud ta. Because mao man atong guiding principle. We don't want to have we don't want to lose God in our lives. We want God in our lives. And if we want to God in our lives, we have to abide or remain in the teaching of Christ. Hindi ta pwede maglapas. Maglapas ta for the sake of unity and then di naman mao. Nagka-unite sa dang walay di mao. Walay Diyos kinabuhi. So useless pod, no? So manang as we strive for unity, we have to bear this in mind so that we'll be guided. So managtawag ko guiding principle. Again, biblically, di ta pwede nga mulapas sa teachings ni Christ. So instead nga mo kanta, mo justify tagwan atong tun-an ang word of God kung sa bagay naa sa word of God, no? Kay klaro man dire, di man ni ako, no? I'm just sharing this with you. Ako lagi guide sa inyo. Maklaro kayo na kung wala ka nagpabilin sa teaching ni Christ, lapas ka, wala kay Dios. Ang nagpabilin, no, sa teaching ni Christ, naa niyang amahan ug ang anak. Okay, so klaro ka na siya nga prinsipyo nga atong no, nga tan-aw nato lahi na gyud, bahalag mo insist sila, di gyud ta mo padala, no? And then we stick to what is right, no, katong sakto gyud nga teaching ni Christ, no? Dito sa si Paul ni apilar siya sa mga igsuon sa una kay kining monggong division or kini siyang ang yawa, no, gupon magid niya kay ako na mention kanina, Christ prayed for unity. Gusto sa Dios nga mahiusa. Ang yawa na gusto gyud bungkagon, no, buakon i-divide. So manay ato draning gi-appeal ni Paul, no, nga mag-present ko tas tong bodies as living sacrifice, no? So atong lawas buhi nga halad. So unsa sabot ana, no?
kung sacrifice ta na gina siya mga dili maayo nga mga murabag pain, no? Just like kanang uban magpalansang or magpalatigo kanang flagellation, no? Flagellation, no? Sorry. Uban maglingkod sa bead of nails, sa padiha sacrifice man na, no? Pero dili kinahanglan nga maabotan ng extent. It's just simply receiving kanang mga dili maayong mga comments sa mga tao nga dili ganahan sa atong gibuhat, no? When we do not follow their teachings, but we follow God's teaching, no? So in that way we can be holy, meaning separate ta, lahit ta sa uban, and then acceptable ta to God, no? Acceptable to God, which is your spiritual worship. So unsang paagi? Verse 2 mo ni siya ang atong guiding principle. Do not be conformed to this world. So unsay nas kalibutan, di ta magpahiuyon. Kung karon sila dunay mga kaigsuonan nga gustong pahiuyon sa kalibutan, ato lang yun na silang pasagdan. Kung dili ato yung i-attempt og correct, dili sila, di po taingon nga practice na lang ta kay aron mahiusa ta nila, ma-united gihapon ta, no? Dili na mao. So ato silang i-try na to, mo attempt ta mangita tag paagi, we can correct them, pero dili gyud sila, dili ta mo conform, but rather we stick to unsay pas Ginoo, no? So klaro man na, no? So in that way, again, kung dili ka mo conform sa kalibutan, labi na ugma, nay mga daghang mga statements, mayon nga, killjoy man, killjoy man, lain nagtinuan, daghang ka sila na sakitan, bitaw ta maminaw, ana. So that's our living sacrifice, nga atong gihalad sa ngadto sa Ginoo. So bahalag nga ana sila, in a way, we know nga we follow what is right, no? So I hope dili ta magpadala, no, sa bahalag tibok kalibutan, nag-celebrate ana, or whatever. Then kung wala dili siya biblical, for example, no, kadang yan ugma dili man gina biblical kay iyaham na sa kasanto, natay kibaw ta sa iyang background ana, no? Then at the same time, sanay kana siyang for me that's the most sinful day of the year, no? But muna di ta magpahiuyon ana, no? Kung mo maintain ta sa mo sunod tas pulos Ginoo, no? So again, if the world nga na sila, di ta mo conform. We try to correct them. If dili sila, dili ta mo conform sa ilaha, no? We stick na ilahan na ng tulbago, dili na ato, basta at least we did our part. Okay? Dire kini siya, no? Do you know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be friend of the world becomes an enmity of God. So enemy of God, no? So klaro man na, no? Imo i-befriend the world, mo nang conform ka, mahimo kang kaaway sa Dios. So sabay gusto nimo, kaaway ka sa Dios o kaaway ka sa tao, sa kalibutan? I think some of you, and I usan ninyo ni comment sa una, Brad, man lagi na siya, Brad, kana siyang stricto man na siya, nag-greet lagi siya siyang asawa. Akong gi-message to mga preacher. Yun siya, sir, bro, wa man ko nag-celebrate ko, nakisocialize naman ko. So na-socialize, di ba? Friendship with the world. So kana of course nakita na ko succeeding years wala siya muhimo ana, no. Muna akong gi-message siya. So muna atong buhaton, no? We try to correct, no. Pero kung dili sila mo padala, dili ta mo sana kana mo conform na lang sila para for the sake of unity. Nga may usa ta silang sayop, di ba? So dili ingon ana ang gusto na guiding principle nga delikado kung mubiya tas pagtulon na Kristo wa tay Dios. So magunsa man united tud ta pero united in the wrong way. No, wala tayong Dios. Nga dili tayo niya, dili ta ma-conform. So bahalag lahis ta, padayon lang as long as we know nga tama atong gisulod. So kanina bahalag ang kalibutan, masuko nato as long as we are the friend of God. What muna say guiding principle nato aron ta dili mawagtang diha sa atong pag-maintain sa unity. Okay? Example lang ni siya, no? Katumaing uban nga pasagdi lang mi. Tanaw na to ni siyang sa kanang Book of Revelation, actually 7 churches na nagkalain-lain gyud na. Pero dili nagpasabot nga gitolerate nas Ginoo. Basaha ra go na gipang-correct sila kung unsay sayop. There is only one, no? Kato sa Smyrna nga gidaig sa Ginoo. Unya nga later on we'll see sa gingon sa you know. Anyway natay makita niya later on siguro. Anyway, ingon dere sa Ginoo to the church in Ephesus, iyang gidaig kining mga Ephesian Christians, no? Yet this is to your credit. You hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. So, di ba hate man sa Ginoo kanang dili iya, mga practices sa kalibutan nga dili iya.
So if God hates that, we have to hate it also. And that will be to our credit according to Christ. Kasi Christ man nagsulti yan to the church in Ephesus. No? So yet, this is to your credit. You hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. Now, naapay lang church sa nasulat sa Revelation, there is chapter 2, verse 14 to 15. No? I think sa Thyatira or Sardis. Wala ko makuha. But I have a few things against you. No? You have some who had hold on to the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the people of Israel, so that they would eat food sacrificed to idols and practice fornication. So, take note gi-correct niya sa church, ang church gi-correct sa Ginoo by saying, I am against this things, no? Mo ni say against you, teaching of Balaam. So, kita na to, no? Nalahi to sila, pero gi-correct sila sa Ginoo. Dili kay pasagdan lang for the sake of unity, no? Kay wala unity gyud makuha na kung pasagdan na lang. 15. You also have some who hold to the teaching of Nicolaitans. So nakita na to nga ang Ephesians gidaig sa Ginoo for hating the teachings of Nicolaitans. Another Church of Christ, no, in check nga. I think this is Revelation 2. Sardis yata or basta kana siyang mention gyud sa Ginoo nga against siya ani nga mga kini nga church because they keep the teachings of Balaam, the teachings of Nicolaitans. So klaro kayo, no? Nga ang church sa Ephesus gidaig, whereas ang church sa Pergamum. Anyway, this is one of the 7 churches, no? And check na lang for yourself, no, kung naglisod mo kay I think Pergamum siguro after kana siyang Smyrna, no? Anyway, so kana gi-correct sa Ginoo. So dili nalipay ang Ginoo. So mo na siya ato mga prinsipyo nga isundon. Nakita na to ang Ginoo dili siya ganahan. Iya gyud i-correct. Nya kita followers man kata ni Christ, kay Christian man kata. Therefore we follow such a footstep. We correct the errors unya di nato i-tolerate nga mo scam in, mo sulod sa ato. Kung dili sila mo correct, then let us not conform to them. Let us conform to the teachings of Christ. So I hope klaro kaya atong guiding principle, no? Before I proceed, nabay mga comments kasi kani siya, no, importante kani siya, no? Unity is actually gidream po na sa mga denominations, but even sa sa Church of Christ. Recently man god, no, I think this week or the other week ba to, usa ka preacher ni nag-post ani, which is not good, no, kay daghang mga nasa public, no, ang mga non-believers magkatawa ato, pero makita sa nato nga ang mga tao ni kuan gyud kana siyang nag-insist nga idawato ni silang uban, okay, di mo siya ganagkan kanang di na siya mustik ba. Anyway, Brother Bong, ni-on kasi mong mic mo na kay sa share, bro. I-share ko lang din yung halos lahat yata ng sinulatan ng mga churches may pinuna na mga maling mga gawain. Yung Corinth, Galatia, halos lahat po yata. Yun lang. Yes bro, no, thank you bro, no. In fact later on ang current at banggitin natin po ang current later on, no. But yung sa again based sa 7 churches, no, yung sa Book of Revelation, Church of Christ yun, pure yun na Church of Christ wala pang denominations at that time, no. Yung buhay pa yung mga buhay pa si Apostle John, so wala pang different times of Church of Christ. Wala pang although may mga nag-attempt, no, to destroy it. Pero yun, nakita natin na yan, iba-iba talaga, meron iba-iba. Pero it doesn't mean na again we just say nga talagang ganyan. Hindi pwede yun. Kasi yung Panginoon, di ba? Talagang kinorek niya. Kaya yung 7 churches,
no? Chapter 2 to chapter 3 sa Revelation. Ang tawag niyan, makikita natin kinorek siya. Unsa kaning unity model kay mo na itong sundon? Any idea what is this unity model? Unsa guess ninyo? Unsa ka ni? Ako mag-guess bro, yung mga examples na nangyari sa kanila noon. Yan. Aha. Yung sa umpisa, no? Bro, no? Yung lalo na yung early part, no? First few days sa Christianity, no? Talagang na united sila, no? Anyway, thank you. Thank you, bro, for that, no? Any other guess? Ito yung unity model, no? Yung pinaka-model natin ay ito. Let's start with this. According to Christ, the one who rejects me and does not receive my word has a judge. On the last day, the word that I have spoken will serve as judge. So, muna siyang nakita na to, mabasa na to, si Christ mismo nagsulti ani. Katong magasalikway kaniya o dili mo dawat sa iyang pulong, doon na judge daw. Sa kalayng adlaw, kining maong pulunga nga iyang gisulti mo ay mahimong muhukom, no? Okay, so nganong ingunana man ka ingana ka powerful ang word of God, word ni Christ, no, nga mo'y mahimong judge nato sa last day. By the way, sa katong naka-attend sa importance of God's word nako nga lesson, gina-emphasize ko to, no? Katong sa normally ang mga Bible teachers karon, mga pastors for example, ilang emphasize kato lang verse 48. Pero sa atong lesson, emphasize na kung 49 and 50 as well. No? Ngano man. So natay nindot makuha dire, no? According to Christ, no, kung the reason why nang nay 4, no? The reason nga na siya ngano nga yang word mo judge nato last day is he did not speak on his own. No? Wala siya nagsulti sa iyang kaugalingon. Kundi the Father who sent him nagsulti o kung siya ipasulti, no? What to say and what to speak. So nya kibaw mo siya nga eternal life kuno to iyang mga sugo. So insya what I speak, therefore I speak just as the Father has told me. So dinhi makita na to nga sige before sa unity model emphasize na ako ari sa tasa ka, no? Para makuha ninyo nga ngano nga this is the unity model. Sorry. Sa importance of God's word ako nag-emphasize. This answers the question nganong usaray Bible daghang mga grupo. Okay? Then usa sa akong emphasis sa dire, si Christ anak sa Dios, pero wa siya katungod muad or subtract sa word of God. Pero ang mga ubang Bible teachers, even mga Church of Christ members or pastors, sa padiha, no, mga religious leaders, they are free to add and subtract. Nila para bitaw ni Ginoo. Pero dire again, if we are real Christians, we follow the footsteps of Christ, hindi pwede na we subtract or add to God's words, no? Klaro kay dire si Christ nga siya gani anak sa Dios, wala siya muad or subtract. Gisulti lang niya kung unsay gisulti sa Amahan, unsay pasulti sa Amahan. So klaro na, dili na ako. Karon, nganong mao man ni siya rason nga ang failure sa paghimo ani mao'y rason nga daghang grupo karon. For example, sa Bible, normally sa importance of God's word, mag-discuss man ako itong Lazarus and the rich man after na ko siya ma-discuss ni. After i-discuss ni. Now dito sa Lazarus and the rich man, hisgot man to siya o life after death, no? Kanya klaro man kay itong sa gitulti ni Kristo, no? Ang tanang kalag adto sa Hades, wait for judgment, walay katanswiran. Now, kung naay grupo, naay mga tao maingon nga ni kamatay na to diretso taglangit or purgatorio or impyerno, nya wala sa Bible, lahi silang grupo, di ba? Nag-form sa laing group. No? Kung manay maingon nga pwede ampuan ng patay kay mabalhin pa human mamatay ang tao. Therefore, lahi na putong group kay sa gitudlo ni Kristo di naman mabalhin. No? Unya may nga si Kristo tao lamang. Oh, nya si Kristo nagdawat sa espiritu, nya ningon ang espiritu balik sa Dios, ini kamatay. No? So diha mapakita na to nga si Kristo dili ni tao kay siya mo dawat sa espiritu. So nay mo insist nga tao lang siya, lain na putong grupo. No?
Arita sa no? For example, may way impierno, nya si Kristo nagtulog impierno. Moingon sila nga wa kunoy kana siyang wala di ko na mag-suffer ang patay kay injustice sa Ginoo mag-suffer ang patay. Oh, lain na po silang grupo, no? Mo man ang itulos Jehovah's Witness katong na iglesia din Catholic nung una, no? O kung ari po ta sa moingon sila nga wa may kana siyang way consciousness ang patay. O nya sa gitudlo ni Kristo conscious, nakaila siya, nihangyo pa. Oh, so lain na pong grupo, no? Nya may na po sila nga maluwas ang tao pinaagis pagtulamang. Nya natin mabasa not by faith alone. So lain na pong grupo. Di ba makita na to nga the reason there are so many groups today, no, nga nagtibulaag, nagkalinlain, it's because of their failure to follow exactly the footsteps of Christ. No? Ang footsteps ni Christ is kung sa gisulti mao ra gyud. Di nato dugangan dito kuhaan. Kanihan napakita man to. Kung atong dugangan wala ta magpabilin, wala tay Dios. No, ang nagpabilin lang kuno na Dios ang kinabuhi. No? So I hope klaro kani siya. So there is si Christ united di siya with the Father. Ngano man? Walay supak, walay sumpake. Ngano man? Kung unsay gisulti samahan, mo ra may gisulti. Kita pod mo pod na. Kung mo ra gisulti ni Kristo, di ra pod ta. No? Mayon ni Kristo, bawal ayaw mo pagtawag og rabbi, ayaw mo pagtawag og father o ayaw mo pagtawag og kanang master, meaning ayaw tawag wala mo ayaw mo pag-apply og religious title sa mga tao kay igsuon ra mo. As simple as that. Karon daghan kay mo tawag og title sa mga religious leaders. So, nahiusa na lain na po tong grupo nga mo tawag magamit og title. So, dili na nahiusas kang Kristo kay wala sila pabili sa teaching ni Christ. Di ba? So I hope nakita nato no nga kini siya mo'y unity model nga pwede natong sundon. And it's only when we follow these footsteps diha ta mahiusa gyud, no? So dili lang kutob dire. Ako ipadayon kay kini siyang dala ni Kristo kung sa pag-study nato ani, dala-dala niya tanan nga mga kana siyang katong gusto sa amahan nga ipadala ang complete message ipadala niya kay Christ. Pero somehow dunay limitation ang mga disciples. Mao na sa chapter 16, ningon siya, daghan pa unta kung isulti ninyo, but you cannot bear them now. No, di nyo kaya karon. When the Spirit of truth comes, no, kung moabot ang Espiritu sa kamaturan, He will guide you into all the truth. So emphasize na all, not some. So ang kini Spirit of truth, mga Holy Spirit, no? Mo ni gisaad ni Kristo. Siya'y mo padayon sa wala mahatag pa ni Kristo. Kaya dala-dala niya mensahe sa amahan, pero dili pa kumpleto tungod sa ilang limitation na dili pa kaya nila. So when the Spirit of truth comes, muanhi siya nay musulti aning balance sa Luise. Tanawa, He will not speak on His own, but He will speak whatever He hears, and He will declare to you things that are to come. So nakita nato unsay gingon ni Kristo, kini Spirit of truth muanhi siya, He will not speak on His own. Sama ni Kristo, wa siya mo speak on his own. So, klaro ang atong unity model. Dili ta magsulti og ato lang. Dapat ang iya gyud sa Ginoo. For us to come to achieve unity, no? Sa unsang paagi diay, no? So ato'y padayon pa, no? Kay dili man ikutob dire, no? So ingon ni Christ sa 14, He will glorify me. So emphasize He will glorify me. Ang Holy Spirit will glorify Christ. Kaya again, my experience ko sa una, after Bible study na mo sige emphasize ni Christ, ang usa nga naanad sa Pentecostal siya, brad, sir kanang dili ba magsilos ang Holy Spirit ana nga sige kuno kog mention ni Christ nya sa ilaha Holy Spirit man kanunay. Ako nigataw klaro na ang Holy Spirit will glorify Christ, no magsilos man siya. Dili siya magsilos, mas maglipay siya kay si Christ man gyud nagpakamatay, no? Ngano man nga sa unsang paagi siya mag-glorify si Christ, He will take from what is mine. Dili niya usbon, dili niya supakon si Kristo katuyang nasulti og ipadayon niya to, kuhaon niya katong nahabilin, no? Niya i-declare sa ilaha, no? Ingon ni Christ, all that the Father has is mine. Ang pasabot ang messages nga katong gidala ni Christ iyan sa amahan naa ni Kristo tanan. Tungod niya wala mahatag tanan, motoy siya, for this reason I said that He will take what is mine and declare to you. In other words, katong remaining sabi siya ang balance nga wala pa mahatag ni Kristo, mao toy kuhaon sa Spirit niya i-guide niya ang mga apostles. Muna before namatay mga apostles naa ng truth.
That's why daghan kay mga spiritual gifts at that time nga wala pa mahatag ni tanan. Karon wala na siyang spiritual gifts nga katong makun-an nato sa 2 Corinthians. So namatay study on speaking in tongues, Holy Spirit baptism. I hope maka-study mo ana, no. So dire nakita nato, no, na ang Father, Christ ug ang Holy Spirit united. Nga naman walay sumpaki, no. Ang amahan na siya gusto gidala ni Kristo, kulang man pero gisunod ginag-unsay sulti sa amahan. Ang Holy Spirit mo gipadala ni kuha sa kulang gihatag ngadto sa mga tao, sa mga apostles. Unya wala pud magsulti og iya lang ang Holy Spirit sa mga si Kristo, wala pud magsulti iya lang sa iya ang kaugalingon kundi iyang gisulti ang iya sa amahan. Therefore wa gyud sumpaki, walay division, united yun silang tulo. And this is our unity model, no? Nga unsay iya sa amahan nga gidala ni Kristo, gitapos sa balang espiritu, mao nay atong itudlo. Ang iya sa tao, no way, no? Dili pwede na siya if you want unity. Okay? If you want unity. Dire sa pa, no, napayo sa verse kay Adan si Christ mo na yung gibilin po dayon niyang nga maghimo tag tinunan sa tanang nasod, no, bautismo sila sa ngalan sa amahan and so on, no, nga teaching them to observe everything. So klaro nga ang Kristo everything, dili kay something nga dugangan sa tao, no, nga gisugo kuno sa amahan, gisugo ni Kristo kay kanang kang Kristo gikan sa amahan, no. So kana siya mapangyod, no, kana siyang matuman nato may usa ang tao kung kita musunod lamang sa teaching ni Christ, sa amahan nga gidala ni Christ o gikumpleto sa Holy Spirit. I hope klaro na siya. Before I go to the next kay mo netong last unity model, ako ikuan ninyo, no, nga I think si John is listening to us, no, John Salarda, no. Usa ni sila sa mga 8 siguro to sila nga mga nag-review sa unang para board exam, no, diya sa Banawa. Lain sila grupo, no. Si Brad John kuan na siya apostolic, no. I think si Farley murag iglesia mas siguro to, and then may Catholic, no, si Paulo is born again, no. Lain sila pero sa dihang nag-study nahiusag ta sila. Kaso lang na wala lang mapadayon ng uban, no. I think sa ila so far si Brad John lang, I hope mabalik nato sila ko, no. Si Brad John ang karon, and nakita gyud, no, nga unsa ni kana siyang ifaluhol lang nimong word of God bisig lain mo grupo mahiusa gid mo, no. Kaya ang word of God usar man gud, no. Ang reason nga nang naidaghang grupo it's because sa addition sa tao. The reason nga naay division in the church of Christ mismo is because of the addition sa tao nga ilang i-incorporate katong mga iya sa uban para lang mudaghan ang church, mudaghan ang numbers, attendance and so on. That is not what we want. We want to please God. And we cannot have God in our lives if dili ta pabilis yung teaching. And again, unity is His teaching. He prayed for it. Unya nakita na to kung unsa di ang dapat tutubuhaton ang atong unity model. Before that, any question, comment? Sorry, so Joshua, no? Na brother, bro. The reason why denominations exist, it's because the early Christians, people choose their own interpretation and opinion about the Bible rather than what the Bible really means. Exactly, mao naman gini siya, no? Klaro kay sa Bible, bali, no? In fact, katong naka-study na to taas-taas ng higayon, kita ninyo, no? Even katong tulip, predestination of tulip, ato nang kita sa tagsa, unya ang ilahang mga kada points nila na sila proof text, no? Pero ang proof text nila, ang previous verse musupak ng idaan. Basta lang makakuha sa bersikulo out of context, kanya proof na din nila, like for example, eternally secure daw ang tao, di gyud mawagtang, principle say. Gamit sila 1 Corinthians 10 verse 13. Ang 1 to 12 warning ni Pablo, no, against falling away. Sa 9 verse previous na 9:24-27, Paul was gitrain yung kagalingon para di siya ma-disqualified. Si Paul mismo nahadlok ng ma-disqualified. Pero mingon ng katungkuan, nag-quote lang sa gisulti ni Pablo katong nga God will provide a way nga kunay temptation, dili ta tugutan nga pwede gyud nga tagaan tag way ba. What if ang tao dili mo gamit atong way sa Ginoo? Tagak yun.
ang gigamit nato ni Paul to show nga lisod ni siya, ba't kaya ni? Because kung tempted na ipaagi Ginoo. Pero kung tempted na niya, di ta mo gamis paagi sa Ginoo, magtangyo ka. So, tama, no? It's really the opinion and other interpretations of tao out of context, no? For example, Ephesians 2:8 and 9. Not of works, lest anyone should boast. I think ito naka-study na nakita ninyo kung saan pasabot ni Pablo anang not of works nga makaboast. Ang verse 10, klaro nga we save ta aron ta mo live og good works. So sa ilaha putlon tungod kay ni conflict man ang verse 10. So muna nga lain na po ng grupo. So again, kung stick natin sa word of God, no? Kini atong unity model ato ni siya keep in our hearts, no? Plus the guiding principle that we have. Unity can still be achieved, no? Achievable gina siya, no, with the help of God. Naro nato kung ganahan ta. Pag di ta ganahan, wag kita mahimo. Okay, so thank you bro Joshua. Napabay laing comment. Ang kanang judging bro tungod giparehas sa mga quotes ang Bible verse. Yeah. Kanang judging, no? Karon po din sa ila mo judge ka kinsa man ka, Dios ba ka? I hope naka-study mo atong judging nato. Out of context gyapon na, no? So natay ko na the truth about judging, no, nga gibalig yun ang yawa ra nalipay, no? So muna kung sila dili na pud mo judge sa Christians, and then lahi na po tong grupo, no? Lahi na pong grupo. Naigisulti si Christ pero tanawang context. Naigisulti si Paul tanawang context. No? Nga tanaw po tong gisugo ni Kristo nga like John 7:24. Judge righteously. No? Dili kay by outward appearance lang. So naigisugo si Kristo. Thank you bro Joshua. Okay, kay walang putay oras, no? So padayon na lang ko. Ang last na to is Christian duty. Kini na, no? Ato ni siyang tanawon. Unsa may mga Christian duty? Unsa kay Christian duty tanaw ninyo? In terms of unity. Doon na mo i-share. Sige, padayon lang ta kay pan punta sa oras kay na chat, no? Unite everyone using the true word of God. Okay? So atong i-unite ang mga tao using the word of God. Mo gina siya, no? Teaching through our actions. So usapon na, no? Sa atong mga actions, no? Of course, ang atong actions guided by the word of God, no? Kay kung dili taw guided by the word of God, ang atong actions dili mao, no? So thank you sis Kai o bro Joshua for the inputs, no? Sige. Padayon na to, no? More or less mo na siya gyapon ang atong duty. Part na siya, no? Thank you. So sugod ta diri sa katong early Christians yun, no? This is Acts chapter 2, the day of Pentecost. Daghan man tong nagnaminaw unya daghang gisakitan nangutan sa buhaton. Panginoon Peter, repent and be baptized for the forgiveness of sins and you receive the gift of the Spirit. Wa sila modawat ato. Sa verse 40, gi-encourage pa sila, gi-argue pa sila maayo ni Peter, and then gi-encourage na to save yourselves from this corrupt generation. Sa 41, muna giingon ni Peter, no? Muna nasulat, no? Those who welcome his message were baptized, and that day about 3,000 persons were added. Humana na, they devoted themselves to the apostles' teachings and fellowship, to the breaking of bread and prayers. So, kaning devoted themselves to the apostles' teaching, no, and fellowship. So muna siya usa sa duty nato, no? Usahay nga kanang kulang tas fellowship bitaw. Kaya ang fellowship man gud namo kay mga di ang gud ta makakaton pod, no? Kulang tas fellowship usahay malayo gid ta, no? Di ta kay bawo sige pang discuss diya sa atong fellowship, sa atong worship ug ban pa, no? And then kanisad, no? We have to note nga kining apostles' teachings ato ni siyang sundon. Kaya unsa man ning apostles' teachings? Una, guided sila by the Holy Spirit. Ikaduha, kini sila naningkamot sila to keep the unity. In other words, they use the unity model. Nga unsa gitudlo ni Kristo, mao ra pa ilang gitudlo. Wala gidugangan, wala gipunan. Munang dahang warnings siya, even si Pablo na si warning nga bisag mo preach in siya or sila or print appeal siya, no? Si Paul sa kami og anghel nga gikan sa langit muwalig laing gospel ipatunglo. So muna nga kining lang gibuhat sakto ni siya, no? Kining apostles' teachings kay sila may gibilin sa Ginoo nga guided by the Holy Spirit nga nadawat lang bago lang, then muna ilang gidevote lang selves, so muna makip gyud ang unity, no? So kita po mo na muna atong duty, no? We have often fellowships, no? Ato nang nagdagan ba atong mga fellowship, no? Nya mo kwanta sa usay mga teachings sa apostles. That's our duty, no? First to ourselves, then later on we extend, no? And then dito sa sa Christian duty, Japon, no?
si Paul siya, be strong in the grace. Yan ina ng mga si Timothy, no? And what you have heard from me, so apostles na si Paul, di ba? Through many witnesses, entrust to the faithful people who will be able to teach others as well. So, muna siya katong Great Commission, no? So, kinahanglan mo observe sila tanan. So, entrust po na muna sa tao nga faithful. Okay, dili basta-basta nga usbon as tao. Okay, kung dili faithful, usbon na niya. So, muna siya dire nga mo po na buhaton. We teach people, no? Nya atong i-entrust sa ila atong mga faithful. Kung naay dili na faithful, mo simang na, di na to siya dawaton kana iyang dugang, no? So, kung faithful siya, sige, padayon ang pagtudlo sa pulos Ginoo. So, muna siya, no, nga i-entrust nato sa faithful people kay kinahanglan i-keep ang unity. Dili na makip ang unity if dili faithful ang atong tudluan atong no? Nya able sila to teach others as well. So, padayon to teaching them to observe all that I have commanded you. So, this is part kato sugo man to ni Kristo, and this is our part na karon makita na reflect yun sa mga apostles. So that is part of our Christian duty. So in the presence of God, dito na ako, I solemnly urge you, proclaim the message, be persistent. So kana persistent, dili ko inconsistent. Persistent yun, bahalag, dili favorable, no? Dili sila ganahan, no? Isa whether the time is favorable or unfavorable, convince, no? I-convince na ta, rebuke, meaning you have to correct them. Encourage with utmost patience. So uban sa pagpailog, kaya again, ang atong keeping the unity is the bond of peace man. So dili pwede nga magpinatsanay for the sake of the gospel, no? Ang mga Christians o nagipatay tungod silang pagtuo, dili kay sila nipatay tao ni kontra nila, no? Unlike sa again sa Islam nga kung kontra ka pwede ka lang patyon, no? Pero sa ginkan sa Christianity mo kontra man ilahat ng problema, dili to ato, no? So mo na siya kay we have to keep this kanisang katong bond of peace, no? So with utmost patience atong tudluan. Kaya ngano daw, the time is coming nga mga tao dili na ganahan sound doctrine. No? Kita na to ha, sound doctrine. O ban basta doktrina lang. Dili na sound, no? Dugangan nila, adulterated na, no? Nya doon na lagi itching ears, ganahan tong ganahan katulog bunggan daw, ganahan maminaw kung sa gusto nila. So adto sila maminaw atong unita lag teachers nga musulti silang gusto. So nahitabo gini karon, no? Si Paul kanjud isulti gid tudlo gid sakto. Kaya ang maabot ang panahon nga dili na ganahan tao sound doctrine. No? Manghita sila teacher nga mo kanila mo tudlog kung sa gusto nila, which is wrong. So that will form another group. It will destroy unity. No? And then again, they will turn away from the listening to the truth and wander away to myths. So mo na mahitabo, no? Katong pulong ang Bible, ang truth teachings ni Christ, biyaan na nila adto sila sa mga istorya sa tao na lang, no? So again, ang atong responsibility is to propagate, continue the Great Commission, no? Nga we make disciples of all nations, of course we baptize them, we teach them all that God commanded, no? So muna ginabuhat sa mga apostles that we are learning now, and then we will not go beyond ani nga mga teachings nila. And then there is Ephesians 5:10-11. Paul wrote to the Ephesian Christians, no? Try to find out what is pleasing to the Lord. So muna itong pangitaon po, no? Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. So naatay responsibility to tell them na sayop na, no? Pero kung nasa akong ninyo, no, kanang kung sa wa ka kabantay nga mahilig ta mag-share sa ubang grupo, kaya makita mo na sa Bible nga hate man sa Ginoo. That's why I share that with you, and I noticed nga some of you are doing your own yung parang post nga kami nag-create. That's good, no? Rather than share taglain nga post from other group, yeah, we are leading people to that wrong group, di ba? So instead nga ato i-expose sila, ato silang i-expose, ya, ato na noong gi-promote, no? So muna nga kinahanglan pangita mo take part, ana, no? So muna advice ko sa inyo, na mo nakita no matter how good it is, no, ayaw lang i-share kung ang source dili tama, no? Because we have to expose them, no, rather than promote them. Okay? So much better create your own, no? Madali lang kayo ng software to. You can take pictures, you can put a verse, share it sa Facebook. That's good, no? Rather than
mo-share ta from other groups and then we are leading people to that group, to that wrong group nga nagtudlo nga saved by faith alone and so on. No, nga dili na ni keep din na gani siya pareho sa ato, di pag so dili na united. Anyway, the reason nga kita gaagip sa una na prophets, evangelists, pastors, teachers, of course, kaning pastor na controversial na natay lesson na ni. But for now, kita gaagag leaders in a sense, no? Aron masangkap ang mga saints, no? To equip the saints for the work of ministry, for the building up of the body of Christ, meaning ang Church of Christ paligunon. So naagi mo lead, no? So ngano paligunon man, importante siya, no? Aron kuno all of us, until all of us come to the unity of the faith. So makita nato ang unity kinahanglan jud, no? Nga of course ang atong knowledge of the Son of God to maturity. No, aron ta mo mature. Ngano kinahanglan ta mo mature? Verse 14, we must no longer be children, tossed to and fro, blown out by every wind of doctrine, by people's trickery and their craftiness in deceitful scheming. So muna purpose ngano nga gitagaan tag nga leaders, no? So dili gid gusto Ginoo nga madala ta sa mga sayop nga pagtulunan every wind of doctrine. Dapat sound doctrine job. No, klaro kay na. So muna ang gitagaan tag leaders. Dili kay bisig kinsa na lang atong dawaton na gabase lang sa maimsulti and so on, no? Klaro dire, no, nga dili na ta dapat bata nga mula to and fro daw, no? Madadala lang kung asang hangin paingon ato pud paingon, no? So careful ta. Now, unsa may ginabuhat sa mga Church of Christ members katong gustong unity and diversity? Ilang defense is kanang church in Corinth divided man kayo na. Nag-exist ra man gihapon sila. Oh, I think na-mention si Brad Bong kanina na mention ng Galatians, mention ng Corinthians, no? So mo na yung part nga ako i-mention ng Corinthians. Yes, it's true. Na divided kayo ang church in Corinth. Pero was it tolerated? Muna question. Dili na to himuon na siya kay tungod nag-exist siya nga divided, natay proof nga na-divide sila. It does not follow nga that will be our model. No? As long as kung gi-praise sila ni Paul, no, kanabang gidaig ra sila nga divided sila. Gidaig ba sila ni Paul? Sumala dire. I appeal. Oh, si Paul ni appeal siya to you brothers and sisters by the name of Lord Jesus Christ that all of you be in agreement and that there be no divisions among you, but yet you be united in the same mind and the same purpose. Kaklaro ana. Anong i-appealar ni Pablo kung okay ra katong division nila? Di ba? Paul was trying to correct the division which is wrong. Dili kay gamiton nato ni siya nga church nagyapon na nag-exist which is wrong. Wala lang ko ni comment sa ilang grupo. Katong dili grupo ko ng paano to. Usa ka preacher nag-share and then dahang comments. Wala lang ko nag-appeal because it will just show something wrong sa Church of Christ nga kadaghanan, no? Yan ang non-believers malipay, no? So tanawa, nag-appeal siya nga wa gyud division, pareho mo gud panghunahuna, pareho purpose, wa gyud unity in diversity, no? Klaro gyud ni Paul, all of you be in agreement, no divisions, united, the same mind, the same purpose. Klaro na, padayon na to. Nganong nakaingon na siya to? Kaya na-report daw sa close people nga dunay quarrels, dunay pag-away-away nila. Unsa man ning away-away nila? Oh, naiingon nga ako, kay Paul ako kay Apollos ako, kay Cephas ako kay Christ. In other words, divided gyud sila. So nasulat siya diha, pero dili siya nagpasabot nga this is our model. No? Kay gi-correct man ni Pablo, wa man ni gidaig ni Pablo. No, gi-correct siya because this is wrong. So we should not follow this, hindi na ito gamitin nga justification that we can exist in different forms because the Corinthian church existed in different with divisions. Gi-correct na ni Pablo. Siya, kinadari ko na upat naman ganyan, na Paulinian, na Apolosian, na Cephasian or Petrian, na Christian. Ang dapat na Christian ra. Muna sa verse 13, Paul asked them, has Christ been divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? So klaro nga gi-correct sila ni Paul. So I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one can say that you were baptized in my name. So klaro mga kigsuna, no? Gi-correct sila, gigamit pa ni Pablo iyang kaugalingong nan. So were you baptized in the was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Ngano mo yun mo kay Paul ako? Di ba? So klaro kayo ang gisugo, ang gikuan ni Paul.
nga dili i-allow, dili i-tolerate, dili na ito gamitong model, no? There is a pan to prove nga bati ang statement ni Paul against aning nga tawhana kining nga Christians sa Corinth nga naka-divided, no? And I, brethren, could not speak to you as to a spiritual people, but as to carnal. Unsa na carnal? No, karne, no, unod, no, meaning human, flesh lang yun. As to babe in Christ, mura lang bago pa na tao sa Kristo ka, no, kanang dili gyud mature, no? I feed you milk, not with solid food, for until now you were not able to receive it. And even now you are still not able. For you are still carnal. So klaro, dili ninyo makaya tungod kay mga unodlon ra gihapon mo. Nya ngano kay mo sa unodlon? Kay kun daa asa kun ng mga envy, strife or division among you, are you not carnal and behaving like mere men? Dili mo spirituhanon. Kung atong i-allow na siya nga okay lang mag-divide na. It's not spiritual. It's carnal. I-correct sila ni Pablo. Gani, verse 4. For when you one say I am of Paul and another I am of Apollos, are you not carnal? Oh, so klaro kay nang ipangutanan ni Pablo. Di ba mo unod-unod lang, di ba mo tawhanon lang kung kamo magbahin-bahin mo? So ang unity is being destroyed. Ani nga kay Paul ko ay kay kuan ko. No? And Paul corrected them. Just like sa Book of Revelations kanina, no? If you read the books Book of Revelations chapters 2 to 3, i-correct sila ang 7 churches, of course, usa na gidayeg katong sa Smyrna, no? And that's where the katong famous nga Polycarp, no, of Smyrna nga give up siya sa faith, pero wag siya give up kay naka 80 years na lang siya, wag kunoy sama madautan nga gihatag ang Ginoo sa iya nganong yamang i-give up, no? So muna faithful kayo ang mga church in Smyrna, but all other churches, meaning 1:7, mo po na karon expect nga only a few ang ni-stick sa sakto kay panahon pala mga buhi pa nga ng apostol Juan nag-exist na karon pa, no? So ayo makita na to nga dili na dapat nato gamitong justification nga nag-exist ang Church of Corinth nga divided because Paul corrected. No, had Paul praised them, then okay lang siguro. But we know, di na tawhanon gyapon mo. Okay? So before I close this one, doon na ba mo comment? Si Pablo na yun, I urge you brothers, note those who cause divisions and offenses, no? Contrary to the doctrine which you learn, and avoid them. So klaro kayo, ipalikayan. No? So dili gid nato dita mo conform. For those who are such do not serve our Lord Jesus but their own belly. So katong na po sila, klaro kayo na nag-comment. Tungod na divided tungod sa support. So kana belly, muna gitawag Christian or ministry, no? And by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. Okay? So I hope klaro kayo na si Pablo wa gid mo tolerate og disunity. Iyang ipa-avoid ang mohimo niana, no? Katong musayo na dili na mao ang doktrina. So I hope dili ta mo follow sila. Okay, so wala man gitay oras, no? So na are we striving to maintain the unity in the faith? So I hope mo na itong tingwas tong kasing-kasing, no? Aron makabot nato dili kay elusive dream ang kini siyang unity. And do we believe that God really approves unity in diversity scheme? No, in this kining unity and diversity approved na kaya sa Ginoo. What tayo mabasa sa Bible? Are we more powerful than Christ that we can add or subtract from God's words? So may question da. Dapat we follow the unity model. Si Christ gani anak sa Dios, wala gani katungod o subtract kita paka. And then last, are we keen on keeping the words of God and rejecting the teachings of men? Mo ba ni nastong kasing-kasing, no, nga mangita ta kung sa gipulos Ginoo man ako sundon. Ang iya sa tao akong i-reject balag no matter how good the intention is, no? Naman tay lesson na. Okay, so thank you very much mga kaigsunan. I hope natin na po ka ng buntaga. Pasensya na naurot yung oras.